Paano ka napunta dito sa Zontar Manpower Services? Nag-apply po ako sa Pagadian. Tapos, yun po yung accommodation. Mula sa Pagadian, nag-apply ka. Opo. Tapos, pinapunta ka dito. Opo. Kailan ka nakarating dito? Noong Agosto po. Tapos pagdating mo, ganyan ang nadatnan mo. Ganun po yung accommodation nila. Gano'ng kalaki ang lugar na yan? Mga tatlong floor, ilang floors? 4th floor po. Kasama na yung roof deck. Ikalima po yung rooftop. Yung rooftop, pang 5 yun. Opo. So yung tinutulugan ninyo, ilang floor yan? Lahat po, ma-occupy po. Yung iba sa rooftop kasi nga po, marami po kami. Siguro mas presko na dun eh. Meron pong ma'am, rubber mat po yung kuan namin doon. Yung nung dumating ka doon. So rubber mula mat. 1st floor hanggang tapos 4th floor plus roof deck, Opo. lahat yun tulugan ninyo. Opo. Natansya mo kung ilan kayo lahat? 160 plus. Paano CR ninyo dun? Isa lang po. Doon po sa pagtatay po, yung isa lang po. Yung sa ihian din po, isa din po. May isa parang isa, ang usapan ninyo, ito pang ihian. Ito Opo. pang ano. Ano yung pila dun? Pag magsi-CR po kami, ma'am, nilalagbok pa. Tapos sabi mo na nakapaghanda sila. Bakit mo nasabing napaghanda na nagsabi ka ba doon na pupunta ka dito? Dati po kasi, ma'am, pinaback out ako ng accommodation in charge. Kasi mahilig po siyang mag-video, ma'am. Tapos, nung ako po yung nag-video, nagalit po siya. Okay. Tapos, nung kinuha niya yung cellphone ko, tapos binigay ko naman, tapos hindi niya ma-open. So, pina-open niya sa akin. Tapos sabi ko nga, ma'am, kanang privacy ko yan, hindi pwede. Tapos nung time na tumanggi ako, tinawagan niya yung manager namin sa Pagadian, na tinawagan ako na mag-back out. Tapos nun, ma'am, hindi... Mag-back out sa pagpunta dito? Opo, mag-back out na lang. Tapos hindi ako nag-back out kasi nagtiis po ako doon. May mga sugat na nga ako. Parang sayang yung pagod ko doon ba, yung sakripisyo ko. Tapos sabi ng accommodation in charge na, ayaw mo mag-back out, sige. Hindi ko siya paaalisin at pahihirapan ko siya dito sa accommodation. Good afternoon po, Yusek Olalia. Good afternoon po, ma'am. Yusek, describe ko lang po yung video. Bale, ang dami pong babae na nakahiga lahat sa floor, as in sa floor lang, tapos minsan sa landing ng hagdanan, tapos pati sa roof deck, hile-hilera po silang mga babae na nakahiga. So apparently dati kumakain kayo sa papag lang, ngayon may lamesa na. Yun po, sir. Yeah. Sige. Alam nyo, ang aking komento, no? Hindi dapat pwede yan. Yung ginagawa ng ehensya na yan, na nagtatag ng isang accommodation, pagkatapos hindi siya livable, hindi siya comfortable, Opo. hindi siya, at hindi supportive sa well-being ng isang tao, no? At saka yung safety at saka yung health concerns ay hindi na-address, lalo na sa ganyan na dikit-dikit at halos sa binas ang ating mga OFW sa isang accommodation na ganyan, no? Opo. Ang purpose ng accommodation ay napakasimple lamang po, no? Ito ay upang magkaroon ng training, no? Habang nag-aantay ng deployment, siyempre ite-train natin yung mga ite-deploy natin. Ang sa ganoon, alam nila yung mga responsibilidad, yung mga trabaho, yung expectations, yung kanilang coverage ng pupuntahan nila mga work, para nang sa ganoon hindi sila mapasama at hindi sila sasaktan pagka nagkamali sa trabaho, no? Kasi yun ang ugat ng welfare cases ng ating mga OFW. Okay? Opo. Ngayon, sa tingin ko, bakit pinag-aantay sila ng matagal dyan habang nag-aantay ng deployment? Talikwas po yun doon sa purpose ng isang accommodation, no? Opo. Dapat yan, madisiplina yung ahensya na yan at mabigyan ng lecture para na sila hindi pa marita na isa. Namomonitor po ba yung aging ng mga aplikante ng mga ahensya natin na kunwari dapat matagal na masyado, hindi pa rin na-deploy? May ganun po ba? Naku, napaka-stricted po ang POEA at ngayon BMW dyan, ano? Kapag ka napirmahan na ang kontrata, within a certain reasonable time, dapat ma-deploy mo yan. Otherwise, pwedeng magreklamo, magsampa ng isang kaso yung OFW na nakapagpirma na ng kontrata at hindi na-deploy, no? Isa yung recruitment violation pag hindi mo siya napaalis, no?
At pwede niya nang kunin lahat ng kanyang documentation, katulad ng pasaporte niya, pag hindi siya napaalis, reimburse yung kanyang mga gastos Apo. at yung kanyang mga damages na na-incur, dapat ibalik mo lahat. Yun nga po ang nakakapangamba dito kasi kunwari po masampahan ng kaso po tong Zontar Manpower tapos mapasara po sila. Ano po kaya ang mangyayari dun sa ang dami-dami pong aplikante na nandoon para hindi naman sila umuwi ng luhaan? Oo, dapat pong makausap yung representative ng agency na yan na asikasuhin yung mga concerns nung nasa accommodation, no? Unang ayusin dyan yung kanyang kapakanan. Dapat maayos. Pwede silang tumira ng matiwasay at ng komportable. Tapos may freedom of movement sila. Hindi yung bawal ang ganito, bawal ang ganyan. At kung gusto nilang umuwi at bumalik sa probinsya habang nag-aantay ng deployment, dapat pinapayagan. Pero yung pamasahe po nun, sagot na po nung OFW o nung ahensya po? Depende sa usapan kasi minsan ang OFW suportado ng agency yan, lahat ng gagastusin in relation to the deployment sinasagot ng ahensya. Yung ito pong isa pang na pag-alaman namin, yung accommodation, dalawa lang yung CR, isa pang number 1, isa pang number 2. Meron po ba tayong like specific regulations na kunwari may certain number, kung ito ang accommodation mo, you could only hire a certain number of applicants? Alam mo yung deployment capacity, yung hiring capacity, depende dapat yan doon sa kapasidad ng agency to address yung kanyang services. Hindi dapat siya pwedeng mag-invite, mag-screen ng napakaraming empleyado, napakaraming OFW na hindi niya kaya. You should not swallow more than you can chew. Yun ang rule dyan may violation na pagkagano. Ano po ang pwede natin gawin dito sa Zontar Manpower para mapaayos po o kaya po kung talagang ganito sila ang magtrabaho, kung ma-review po yung lisensya nila, yun po, ano po ang kailangan gawin? Tama po, dumulog sa inyo. Yung OFW, iparating niyo po sa aking opisina yung kanyang complaint, aaksyonan po natin yan at bibigyan po natin ng notice para mag-explain at nang sa ganon, hindi na po mahuli. Yung kasamahan ko po doon dati na nagsumbong sa na ganon yung patakaran sa accommodation, ma'am, pag walang hair pole, hindi pwede makaligo. Tapos nagsumbong siya sa office na gano'n yung patakaran. Tapos pag uwi niya po, ma'am, is pinarusahan po siya. Yung mainit na kanin, pinaso. Sinong gumawa niyan? Yung accommodation in charge po. May anong pangalan? Ma'am, Floor po, Ma'am Floor. So siya yung in charge sa accommodation? Opo. So nilagyan ng mainit na kanin yung kamay bilang parusa dahil Nagsumbong na ganun yung patakaran. Kanino nagsumbong? Sa office po ng Zontar. Grabe po talaga yung higpit niya doon kasi ma'am, pati pagpapadala ng pera dati, sila pa talaga yung kukuha. Hindi talaga kami pwede lumabas. Hindi kayo pwede lumabas? Sakali ma'am, yung magpadala ng pera, kailangan sa GCash lang or sa Palawan. Kasi may form sila sa Palawan, tapos sa GCash, meron siyang GCash. Ano mangyari kung lumabas kayo? Hindi pwede, ma'am, kasi higpit po talaga doon. May bantay sa gate? Opo. Parang preso kayo nun. Opo. Pwede po ba yun, Yusek Olalia? Dapat nga, sabi ko nga kanina, may karapatan ang bawat OFW kung ano ang kanyang gustong gawin, kung saan siya pupunta, kung saan siya magpapadala ng pera, GCash man ito, o kung ano man, remittance facility, hindi dapat kinokontrol, yun violation yun. Yung kaninang narinig ko, pinaso ang kamay dahil nagsumbong. Napakabigat na violation yun. Pwede nating sampahan ng criminal case. Tama yung in charge doon sa accommodation. Hindi ko alam kung alam ng ahensya yung ginagawa ng kanyang tao, pero dapat kontrolado ng ahensya yung kanyang mga empleyado at yung gumagawa ng masama ay hindi pinapayagan.
Pinakamaganda po dyan, iparating po sa ating opisina at sa ganun, masampahan po natin ng kaukulang kaso. Sige po, Yusek. Papasamahan po namin sa reporter namin si Miss Chicky Boron. Diretso na po siya dyan sa opisina niyo sa DMW, sir. Apo. Yes po. Apo. Sige po, maraming salamat po, Yusek. Maasahan Maraming po talaga salamat namin po. kayo parate. Opo, anytime po. Pasensya na lang ha. Okay Minsan. po, Bye-bye. sir. Ano po ba pala yung ipinangako sa inyo, ma'am? Paano po kayo na-recruit nitong Zontal? Wala ma'am, ako yung nag-apply, nagpumunta sa kanilang opisina. Kasi Anong trabaho ang in-applyan mo? domestic po. Sa un- Middle East yan? Sa Singapore po yung Singapore. una pong pag-apply ko. Saan ka uuwi ngayon? Meron po akong kapatid dito. May kapatid ka, okay. So, hindi ka man babalik doon. Kasi, syempre, natatakot ako para sa'yo kung kailangan mong bumalik doon sa accommodation. Hindi na po. Actually po, ma'am, dati po kasi, pina-back out nila ako, tapos ayaw kong mag-back out. Tapos, after 3 days, 3 days ngayon, bumack out na ako. Nagpaalam na ako na mag-back out. Sabi niya, yung accommodation in charge po na, hindi ka pwede mag-back out. Ngayon ka pa mag-back out. Di ba dati ma'am, pina-back out niya ako siya. Ngayon ka pa mag-back out. Siguro may mga ebidensya ka ng kuha dyan sa loob. Kaya Buti na lalabas ka na. May Tama plano lang ka na naman. siguro. May mga kagamitan ka ng kinuha dyan sa cellphone mo. Balak mo ba bumalik sa Pagadian o maghahanap ka ng ibang trabaho dito? Babalik na lang po ako sa Pagadian. Baka matulungan natin siya Yes ng po. pamasahe pa uwi ng Pagadian. Sige po, pwede naman po. Kung gusto niyo, ma'am, Opo. sinabi ni Atty. Blessy, sasagutin na lang po namin yung pagpapauwi niyo po ng Pagadian. Ma'am, ang pakiusap lang po namin sana samahan niyo po muna kami na isampa itong reklamo sa opisina ni Yusek. Tapos tulungan po namin kayo makabalik sa Pagadian. Sige po. Opo. At maraming salamat, ma'am, at nag-stand up kayo para matulungan yung mga Kasamahan niyo doon. Yes, kasamahan po Kawawa. ninyo doon. Sige, ma'am. Opo, thank you Salamat very din much po. po. At ma'am, Saludo kami sa iyo, ma'am. opo, at magpapa-inspection na tayo doon, ma'am, para ma-rescue na rin po natin yung mga aplikante po ng Zontar Manpower Services. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Salamat Magandang din hapon, po. ma'am.